Si Primo? Tanong ni Amara na nakayakap ang kamay sa kanang braso ng asawa. Nasa opisina po, ma'am. Sagot ni Diego. Tara, honey. Ani Amara naglakad patungo sa opisina ni Primo. Ay, ma'am. Agad na humarang si Diego sa mag-asawa. May problema ba, Diego? Busy ho si sir at bawal mo na magpa-istorbo. Baka ho, gusto mo na ninyo magkape. Sa ganitong oras, Diego? Tanong ni Amara dahil alas 5 na. Coke na lang. Alanganing wika ni Diego. Sino bang usap niya, Diego? Tanong ni Simon na nawawala ng pasensya dahil may lakad pa sila ng asawa. Si Bianca ho. Sagot ni Diego na hindi makapag-isip ng maayos dahil hindi siya nakapaghanda. It's okay. Papasok kami. Sabi ni Simon. Sandali ho, sir. Ako ho munang papasok. Sabi ni Diego na gustong bumili muna ng oras dahil baka hindi pa tapos ang break time ng magkasintahan. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Primo pero hindi sumagot ang amo. Kumatok siya ng malakas. 3 beses pero walang sumasagot. May tao ba sa loob? Tanong ni Simon. Break time yata. Sagot ni Diego na sinubukang buksan ng pinto pero nakalak. Hinawi siya ni Amara at ito ang kumatok saka idiniin ang tenga sa pinto para pakinggan ang nasa loob. Soundproof po yan, ma'am. Wika ni Diego at muling kumatok ng malakas. What? Pulyaw ni Primo nang pagbuksan sila pero agad na lumambot ang muka nang makita ang mag-asawa. Tito, tita. Busy pa kayo ata. Taas noong sabi ni Amara at pumasok. Ma'am, wika naman ni Bianca na nakaupo sa table niya pero pasimpleng itinaas ang kasuotan. Buti at natatakpan siya ng table. Tapos ng break time ninyo? Sarcastic na tanong ni Amara saka napasulyap sa hindi nakasarang botones ng polo ni Primo. Yes, tita. Namumulang sagot ng binata. Hindi ko po alam na pupunta kayo. Gusto ko lang mag-usap tayo bago ako papuntang abroad. Sabi ni Simon na hindi maipinta ang muka lalo na nang mapansin ang marka sa liig ni Primo. Amara, lumabas muna kayo ni Bianca. Okay. Sabi ni Amara kaya tumayo si Bianca at lumapit kay Amara. Ouch! Wika ng dalaga ng kurutin siya ni Amara. Bakit po? Baliktad ang palda mo. Kigil na bulong ni Amara. Ayusin mong suot mo bago ka lumabas. Madiing sabi ni Simon kaya uminit ang magkabiling pisngi ng dalaga. Kung kay Amara, kaunti lang ang hiya na nararamdaman niya pero kay Simon, nakaramdam siya ng takot na hindi niya maipaliwanag. Sorry, di ko napansin kaninang umaga. Paumanhin niya at agad na pumasok sa CR para ayusin ang damit. Wrong timing naman kasi ang pagdating ng mag-asawa. Paglabas niya, napatingin siya kay Primo na nakabulagta at may sugat ang kabilang pisngi. Primo! Wika ni Bianca na sinaklolohan si Primo para tumayo. Lumabas kang bata ka. Malakas na sigaw ni Simon kaya napaatras si Bianca sa takot. I'm fine, Bianca. Sumama ka na muna kay tita sa labas. Wika ni Primo. No! Tanggi ng dalaga at humarang para protektahan si Primo. Sir, kung galit ho kayo dahil niloko niyo si Annie, huwag niyo po siyang saktan. Ako po talagang lumapit kay Primo. Pag-amin ni Bianca. Mahal ko po siya. Alam kong mahirap lang ako at walang laban sa anak ninyo pero sana wag ninyong gamitin ang pera para mapasunod si Primo sa gusto ninyo. Please, Amara, pakilabas ang batang yan. Pakiusap ni Simon sa sobrang pagtitimpi. Labas muna tayo, Bianca. Wika ni Amara at hinila si Bianca palabas. Ano ba kasing pumasok sa isip mo at pati sa opisina? Naglalambingan kayo. Galit na tanong ni Amarang nang makalabas na sila. Nadala ako. Diretsahang sagot ng dalaga para mas lalong inisin si Amara. Pero wala kayong karapatan na saktan si Primo dahil una, hindi niya kayo kaano-ano. Tumigil ka, Bianca. Mamaya marinig ka ni Simon. Saway ng ginang. Nakapag-isip-isip na ba kayo na hindi siya para sa anak ninyo? Tanong ni Bianca kaya napapadyak si Amara sa galit. Wala ka na ba talagang kahiyan, bata ka? Just promise me na hindi mo ipapakasal si Primo kay Annie. Seryosong sabi ni Bianca. Why? Kasi nagmamahalan ho kaming dalawa ni Primo. You don't understand.
Sabi ni Amara na tumagilid para hindi makita ang mukha ng anak. Ipapakasal ko pa rin ang anak ko kay Primo. Anong klase kayong ina? Sisirain mo si Annie sa publiko? Sumbat niya. Hindi siya masisira. Primo is a good catch. Kung matatanggap mo na may bastard si Primo. Matapang na sabi ni Bianca. Buntis ka? Hindi pa. Pero wala kaming gamit na protection at palaging may nangyayari sa amin. Diretsahang sagot ni Bianca para ngayon pa lang ay mag-isip na ang kaharap. Kinigalit mo ko, Bianca. Hinampas siya ni Amara sa kanang braso. Nasaan ang dignidad mo? Hinahanap ko na rin ho kasi nawawala. Sagot naman ng dalaga. Masasaktan ka talaga ng ama mo. Bakit? Ipapaalam niyo ba? May paghamong tanong ni Bianca. How dare you? Pasensya na ho, ma'am. Ipinaglalaban ko lang sa tingin ko ay tama. Paumanhin niya. Napapikit si Amara para kumalma at ipaalala sa sarili na anak niya ang kausap. Dahil kung hindi, baka kanina pa niya ito kinaladkad. She can't lose her again. Ito na lang ang kayamanan nila ni Simon na muntik pang mawala. Kung mahal mo talaga si Primo, ako mismo magpapakasal sa inyo. Pagsuko ni Amara. Bahala na. Pwede namang Annie ang isulat nilang pangalan pero hindi lang nila ipaalam sa anak hanggat hindi pa bumabalik ang alaala nito. They can force her. Mas talo lang itong mahihirapan kapag sabihin nila agad dahil maliban sa may amnesia, nasa denial stage pa ito. She loves her best friend at hindi nito matanggap na namatay ito sa harap niya mismo. Lahat ng mayroon siya, kailangan mayroon din si Bianca noon. Maliban kay Trina, si Bianca ang tinuturing nitong kapatid. Really? Mulagat na tanong ni Bianca at inawakan sa mga kamay si Amara. Oo naman, ipapaasikaso ko kay Primo ang papeles mo. Pwede ho bang bukas na agad? Pakiusap niya. Kung yun ang gusto mo, kami na mismong kokontak sa pamilya ni Primo ngayon din. Sagot ni Amara kaya mahigpit na niyakap siya ng anak. Thanks, tita. Naiiyak na pasalamat ni Bianca. Sigurado ka na ba talagang pakakasalan mo si Annie? Tanong ulit ni Simon kay Primo ng sandaling iyon. Tito, may responsibilidad na ho ako sa kanya at hindi ko yung tatalikuran. Do you love her? Yes. Walang gatol na sagot ng binata. Primo, kapag bumalik ang alaala niya, malaking posibilidad na magbagong damdamin niya para sa'yo. Pwede makipag-anal siya kaya useless din ang pagpapakasalan niyo sa ngayon. Why don't we wait na bumalik muna ang alaala niya? Suhestyon ni Simon. I'm afraid na magbagong isip niya kapag bumalik ng alaala niya. Pag-amin ni Simon. Tito, I love her. Di ko alam kung kailan, but I'm sorry. Wala akong magagawa, pero as of now, mas mabuting wag na muna kayo magpadalos-dalos na magpakasal. Just wait sa perfect moment. I understand po. Magalang na sagot ni Primo. Pero Tito Simon, wala ho akong balak na talikuran ng responsibilidad ko kay Annie. Just protect her. Bilin ni Simon. Salamat po sa tiwala. Biglang naalala ni Primo ang usapan nila noon ni Mr. Cruz. Sir, pinatawag niyo ho ako? Magalang na sabi ni Primo nang pumasok sa opisina ng mga Cruz. Annie was kidnapped. Seryosong sabi ni Simon. I know ho. My dad told me. Hindi ko alam kung paano siya nakuha. We found her sa isang villa rito sa Pinas and tomorrow night isasama siya sa auction. Wika ni Simon kaya nagulat si Primo. Iho, I want you to take her. Nakahanda na ho ang rescue team. No. Tanggi ni Simon. Kailangan natin siya makuha sa maayos at hindi kahinahinalang paraan. But how? Wala siyang ibang maisip kundi iyon lang at nakahanda ang agency niya sa pag-rescue. Inabot sa kanya ni Simon ang golden VIP card. Go to the auction. Buy her. Utos ni Simon. Sir, I'll deposit sa account mo. Just make sure na ikaw makakakuha ng anak ko. Sabi pa nito. And then what? Ikaw na munang bahala sa kanya at makainom siya ng maling gamot. Pero kung ganun, bakit hindi na natin siya agad kunin doon? Lion Phoenix ang may hawak sa kanya. Palaban si Enzo. Ang magulang niyang namumuno ngayon sa grupo. Sabi ni Simon. I can't sacrifice my daughter kaya kailangan ko ng plano. Kinuha ni Primo ang card. I'll take her out. Kahit ano man ang mangyari. Determinadong sabi ni Primo. Salamat po sa tiwala at pangalawang pagkakataon. Saad ni Primo. Huwag mo lang saktan ang anak ko, Primo. Pangako ho, iingatan ko siya. Sige, alis na muna ako. Susunduin ko pa si Amara sa bahay ng parents niya.
Pagpaalam ni Simon. Hello po. Bati ni Bianca nang makasalubong si Simon. Uuwi na ho kayo? Yes. Tito, tutuloy ho ba kayo sa kasal namin ni Primo? Tanong ng dalaga. Kung mahal mo siya, walang problema sa akin. Asa tamang edad ka na at hindi ko akalang lalagpas ka sa limitasyon. Sagot ni Simon. Ahal ko po si Primo at sigurado ko sa nararamdaman ko para sa kanya. Pag-amin ni Bianca, napabuntong hininga si Simon. Ngayon lang niya nakita ang anak na ganito kaseryoso sa lalaki. I hope you could keep your feelings hanggang sa maging maayos ang lahat, Bianca. I will. Promise. Pangako ng dalaga at hinatid si Simon hanggang sa parking lot. Hindi pa ba kayo uuwi? Hanggang alas 8 pa raw ho sina Primo kaya hihintayin ko na lang. Sagot ng dalaga. Bakit? Busy ata kayo. Bagong project? Sagot niya at naalala ang usapan ni na Enzo 2 days ago. Mauna na kaming umuwi. Sabi ni Simon. May pasok ka pa bukas. Sige po, tatawagan ko si Primo. Can I ride po? Gusto kong sumakay sa sports car mo. Nahihiyang paalam niya kaya tumawa si Simon. Kahit na nawala ng alaala, hindi pa rin nawala ang hilig ng anak sa sports car. Sure. Pagpayag ni Simon at pinagbuksan ng anak. Na-miss din niya ito. Ang ganda. Manghang sabi ni Bianca nang pumasok at ilagay ang seatbelt. Mabuti at nagustuhan mo. Sabi ni Simon saka pinaandar ang sports car. Tito, hindi ho ba magsiselos si Tita Amara dahil pinasakay mo ko? Baka mamaya may issue tayo ng mga nakakita. Bahagyang tumawa si Simon. Hindi naman siya magagalit pero kaunting selos lang. Takot kasi si Amara na sumakay sa sports car lalo na kapag mabilis magpatakbo si Simon kaya ang madalas na kasama ni Simon ay ang anak nila dahil hindi natatakot si Annie. Baka makalbo niya ako kapag malamang sumakay ako. Saad naman ng dalaga. Don't worry. Hindi naman. Anak ng turing namin sa'yo kaya wala kang dapat na ikabahala. Tumahimik sa Bianca habang nakatingin sa unahan. Hindi mawala sa isip niya ang naging kilos ni Jason noong nag-meeting sila. Ambush. Wika niya. Ha? Anong ambush? Tanong ni Simon. May ambush sa'yo. Nagpapanik na sabi niya. Relax. Sabi ni Simon at napatingin sa unahang truck na biglang humarang. Binuksan niya ang compartment at kinuha ang nakatagong armas. Inis, napapreno siya habang nakatingin sa unahan. There's no way out. Kahit na umurong sila, may van din sa likuran. I need your help. Sabi ni Simon na inalis ang seatbelt. I'll take care of them. You drive. Hindi ako marunong. Don't argue. Just drive, Annie. Sabi naman ni Simon. I'm not Annie. Mag-drive ka kung ayaw mong di na natin makita ang mami mo. May relasyon kayo ni Nanay Lucy? Hindi makapaniwala ang tanong ni Bianca pero napilitang makipagpalit kay Simon nang ikasa nito ang armas. Okay. Ani Bianca na huminga ng malalim. Don't worry, bulletproof ang sasakyan. Sabi ni Simon at kumuha ng isa pang armas saka itinutok sa maliit na butas para makabaril sa unahan. Nagsimula nang bumaril ang van na nasa likuran nila. Bahagyang inuurong ni Annie ang sasakyan para kumuha ng buwelo. Napahigpit ang paghawak niya sa manibela at pinaharurot ang sasakyan habang sinasalubong din ang mga bala ng nasa unahan. Now! Sigaw ni Simon kaya pinaikot ni Annie ang manibela nang malapit na sa nakaharang na truck at nagmaneho pabalik at pasalubong sa van. Hold on! Sigaw ni Annie saka sa tamang timing ay ginamit ang ulo ng van na makasalubong para lumipad sila palagpas sa kalaban. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.